Kasi hindi na naman niya kakainin pag nalaman. Sige, gets ko na. Sinabi ko sa'yo, padalhan mo ng bulaklak. Sino may gawa nito? Mahilig uminom ng milk tea. Shinzong. Shinzong. Si Madam, parang inaapi na naman. Sino? Chen Zini. Si Wen, yung babae yon. Ngayon, pipilitin ko talaga siyang lumuhod at humingi ng tawad. Tama, yung babae na yan. Yung bulaklak na bigay ng senior kay Madam. Nilamag niya lahat tapos tinapakan. Sobrang kababawan ng mga ginagawa niya. Anong sabi mo? Tinapakan ng bulaklak ni Madam? Bulaklak na galing kay senior? Oras ng trabaho. Naglalantaran pa sa kumpanya ng mga ganyang trip magpadala ng bulaklak. Nakakasira talaga ng pangalan ng kumpanya. Sa tingin ko, oras na para si Han Jingru matutunan ng mabuti ang mga patakaran sa opisina. Tingnan natin kung maglalakas pa siyang tumanggap ng bulaklak mula sa iba. Naiintindihan ko na. Ako naman, kukuha na lang ako ng kumpanya policies para kay Madam. Pupunta na ako ngayon. Yung pinahanda kong bulaklak, ready na ba? 999. Galing pa ng Bulgaria ang mga pulang rosas. Mas marami pa yan sa bigay ng senior ni Madam. Pupunta na ako. CJ. Mamaya, magmolong tayo. Wow, may pogi, gwapo, mayaman, at mukhang loyal pa. Gusto ko rin ng ganyang boyfriend. Ang gwapo niya, grabe. Jingru. Senior. Kahapon nakita kitang inalis nung lalaki. Nag-alala talaga ako sa'yo. Yung lalaking yun, asawa mo ba talaga siya? Ha, ang ibig ko sabihin, ikaw na ganito kaganda at asensadong babae, bakit nag-asawa ng masyadong brusko? Sa totoo lang, okay naman si Kim Yo-chen. Minsan, maalaga din siya. Ay, oo nga pala, birthday mo ngayon, gusto mong uminom, para mag-celebrate? Hindi na siguro. Sandali lang. Hello. Nasaan ka? Bakit ang tagal mong umuwi? Huwag mong sabihin kasama ka na naman, dun sa sinungaling, at bastos mong senior. HMM. Totoo nga, kasama mo siya ngayon? Bakit ba? Han Jingru, gusto mo talaga akong asarin? Alam mo ba, ang consequences pag inis mo ako, binibigyan kita ng 10 minuto para makauwi dito. Kung hindi, Anong gagawin mo? Papalawigin mo na naman? 1 buwan, 2 buwan, o kalahating taon ulit? Kahit gaano, mo pahabaan, game lang ako. Kahit abutin ng isang buhay. Tara, inom na tayo. Sige. hanapin nyo, kalkalin nyo man ang buong syudad. Dapat malaman ko kung nasaan siya. Tagay. Dahan-dahan lang sa pag-inom. Malalasing ka niyan. Hayaan mo ako. Masarap malasing. Kapag lasing, wala nang iniisip. Nasa ang room ka? Kung bad trip ka, huwag ka na lang umuwi tonight. Uy, si Han Jin-gru yun ah. Sandali, bababa muna ako ng tawag. Tita, nakita ko si Ate Han sa KTV. Yang babae talaga, hindi mabait na tao. Naglilihim kay Yu-chen at may ibang lalaki. Imposible naman, may 8 na nga kaming perpekto, tapos papatol pa siya sa iba. Iba talaga yung ibang babae, habang kumakain na, nakatingin pa sa niluluto. Aling Chen. Magdala ka ng ilang tauhan, ituro mo ng leksyon yang hindi marunong makontento na si batang babae ng amo.
Yuchen, may nangyari kay misis mo. Yuchen, lagi mo na lang akong napagkakamalan. Jingru, Tara, magpahinga na tayo. Mag-book tayo ng kwarto. Huwag mo na akong pakialaman. Gusto ko lang kumanta. Tama na ang kanta. Han Jingru, Bakit ka nandito? Ayoko muna makita ka ngayon. Umalis ka na. tinatanong mo kung bakit ako nandito. Niligtas lang naman kita. Buksan mo ang pinto. Ano ang gusto niyong kainin ngayong gabi? Anong gusto niyo inumin? Ako na bahala sa lahat ng gastos. Salamat, Kinzong. Ang kapal ng mukha mo, no? Sabi na ni Jingru, ayaw kanyang makita. Umalis ka na dito ngayon din. Kim Yuchen, bakit mo siya sinaktan? Senior, okay ka lang ba? Samahan kita sa ospital. Huwag kang gagalaw. Nakatingin si Mama. Andyan si Mama. Bakit siya andito? Hindi kaya? Nag-celebrate din kay Jingru sa karawan niya. Grabe, sweet naman. Jingru, bakit nakatulala ka pa dyan? Magpasalamat ka na kay Mama. Salamat, Ma. Ano ba talaga ang nangyari? Hindi mo ba sinabi na naglilihim si Han Jingru? Ah, talagang nakita ko kanina. Nakita mo naman pala kanina, bakit hindi ka pumasok at uminom na lang kasama? Bakit ngayon, di ka na lang pumasok at makipag-inuman na lang din? Hindi na kailangan. Mas mabuti nang tumano ka. Huwag mong hayaang may mahuli pa ako sa'yo. Wang Luoxi. Huwag ka nang gumawa ng kung anumang kalokohan sa likod ko. Kung hindi, kahit magkaibigan pa tayo, mawawala rin yan. Ikaw rin. Chinzong, hinahanap niyo po ako. Ipakalat mo ang balita. Lahat ng bar sa Maynila, mga iri at club, bawal pumasok si Irakin at ang aso niya. Kung hindi, maghanda na lang kayong magsara ng negosyo. Sige, malinaw po. Anong Kim Yuchen? Nasaktan mo ako. Bakit mo inayos ang bahay na ganito? Nagpaplano ka ba ng sorpresa para sa birthday ko? Sayang, may ilang tao talagang ayaw makisama. Huwag mong ibuhos, ha? Sayang kung matapon. Paano mo nalaman na birthday ko ngayon? Maski si kuya sa school, di alam yon. Bilang asawa mo, hindi ba pwedeng alam ko? Sorry na, Kim Yuchen. Hindi pa naman lagpas 12:00. Mag-celebrate tayo. Tara na, tara na. Ang lambot at juicy ng steak na to, ang sarap talaga. Yung kasunduan, na-edit ko na. Di na ako magiging bastos tulad noon. Siyempre, dapat sundin mo rin ang usapan natin. Habang mag-asawa pa tayo, bawal ka nang makipag-ugnayan sa ibang lalaki. Wala naman talagang kahit na ano. Dapat ipangako mo rin, na simula ngayon, bawal ka na magduda sa akin ng basta-basta. CJ, Wow, may nagpapaputok ng fireworks. Nandun pala ang pangalan ko sa taas. Hindi naman ikaw ang nag-prepare niyan, di ba? Kim Yuchen, hindi ka naman pala ganun kakainis. Kuya, ayos lang ba ang bibig mo? Ha, ayos lang ako. Kayo yata ang dapat tanungin. Kung hindi ka masaya kapag kasama mo siya, pwede ka namang makipag-iwalay sa kanya at maging tayo. Totoo, medyo may tampuhan kami, pero nagkaayos na kami. Ang aso, hindi mahihiwalay sa ugali niyang kumain ng tae. Kahapon, nagawa niyang saktan ako. Baka sa susunod,